Si Bitcoin na madalas ay tinatawag nating hari ng crypto ay tila bumubuelo. Ngayon ay may tsansa na naman po siyang tumama sa panibagong all-time high na $110,000. Pero hindi lang ito basta hype. May isa na naman pong malakas na signal galing kay Ginoong Michael Saylor, ang kilalang Bitcoin bull at saka founder po ng kumpanyang Strategy. Dahil siya dati po siyang kilala bilang MicroStrategy. Ayan, ayon sa kanyang pinakabagong post, tila may binabalak na naman siyang malaking pagbili ng Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Para po sa mga hindi pa nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor, siya po ang co-founder ng Strategy, isang malaking kumpanya sa US na kilalang kilala dito sa mundo ng crypto dahil sa laki ng kanyang Bitcoin holdings. Parang si Michael Saylor ang tagapagtanggol po ni Bitcoin tuwing may mga duda ang mga investors. Ang importante po dito ay kapag may ginawa si Ginoong Michael Saylor, kadalasan ay may epekto ito sa market. At bakit? Kasi hindi lang siya basta crypto influencer. Siya ay isang institutional investor na may bilyong-bilyong dolyar sa ilalim ng kanyang kontrol. Kapag sinabi niya na bibili siya ulit ng Bitcoin, hindi ito simpleng salitang bili lamang. Ang ibig sabihin nito ay milyong dolyar na halaga ng Bitcoin ang papasok sa market. At ngayong linggong ito, may pinost po siya sa X na dating Twitter kung saan ay pinakita niya ang kanilang portfolio tracker. Ito ang parang digital na listahan ng kanilang mga Bitcoin holdings. Tuwing ginagawa po niya ito, sa loob ng 24 oras ay may announcement siya ng panibagong pagbili. Ibig sabihin ay may paparating na naman siyang pagbili. At base sa mga naunang galaw niya, malamang ito ay malaki. Ngayon ay gaano po karami ang hawak ng strategy na Bitcoin? Ayon sa kanilang portfolio tracker, ang Strategy ay kasalukuyang may hawak na 568,840 na Bitcoin. Oo, tama ang narinig mo, halos 570,000 na Bitcoin. Kung i-convert mo ito sa kasalukuyang presyo, umaabot na ito ng halos $59 billion. At hindi lang basta hawak, ang halaga ng kanilang kita mula sa pagbili ng Bitcoin ay umabot na ng $19.7 billion o halos 50% na tubo or gain mula sa kanilang average na buy price. At noong isang linggo lang, bumili ulit sila ng 13,390 na Bitcoin na nagkakahalaga naman po ng $1.34 billion. At ayon sa ulat, may plano pa sila na mag-raise ng panibagong $84 billion para ipambili ulit ng Bitcoin. Hindi mo na kailangang maging financial expert para maintindihan na may malaki po silang tiwala kay Bitcoin na aakyat pa. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang technical analysis. Yan, kung ano naman ang ipinapakita ng technical analysis natin dito. Yan, hindi lang si Ginoong Michael Saylor ang optimistic. Pati mga technical analysts at saka crypto experts ay nagsasabi na si Bitcoin ay mukhang papasok na sa panibagong rally. Ayon po kay Ted Zhang, isang kilalang crypto expert, si Bitcoin ay kasalukuyang nasa loob ng tinatawag nilang tight flag pattern. Para sa mas simpleng paliwanag, ito ay parang consolidation stage na nagpapahiwatig ng biglaang paggalaw pataas. Sabi nga ni Zhang, new all-time high prices are imminent. Yan, ibig sabihin, sa mga darating na linggo, may posibilidad na sumabog si Bitcoin pataas at maabot ang presyong $110,000. Bukod pa dyan, ang kilalang analyst na si Titan of Crypto ay nagsabi rin na bullish ang outlook para kay Bitcoin. Basta daw mabasag niya ang mga key resistance levels at saka liquidity points, mabilis na akyat ang kanyang presyo. Ngayon ay ano pa ba ang mga ibang bagay na maaari pong magpataas sa presyo ni Bitcoin? Maliban po sa mga charts ay may mga fundamental na dahilan din kung bakit naniniwala ang marami na aakyat si Bitcoin. Una
ay may magandang balita na may kinalaman sa lab-grown gold. Dahil dito ay iniisip po ng ilang investors na baka mawalan ng value si gold sa long term at lilipat ang mga tao kay Bitcoin bilang bagong digital gold. Pangalawa ay bumababa na po ang PPI or Producer Price Index sa US. Sa simpleng salita, ito ay isang sign na bumabagal po ang inflation. Kapag bumababa ang inflation, mas nagiging attractive ang mga assets tulad ni Bitcoin. Pangatlo, may mga bansang gaya ng Ukraine at saka Ireland na nagsisimula na pong magkaroon ng ideya tungkol sa strategic Bitcoin reserve. Ibig sabihin ay baka gamitin na rin nila si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang national reserves, parang gold pero digital. Pang-apat ay tuloy-tuloy po ang pagpasok ng pera sa mga Bitcoin ETF. Kapag dumadami ang pera na pumapasok sa ETF, mas lumalakas ang demand kay Bitcoin. Pero syempre, hindi lahat ay good news. May ilang analyst na nagsasabi rin na posible munang bumaba si Bitcoin hanggang $99,000 bilang bahagi ng natural na market correction. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Una, kung meron ka pong Bitcoin holdings ay syempre magandang balita ito. Dahil kung magkatotoo ang mga prediction, malamang ay tumaas pa ang value ng hawak mong Bitcoin. Posibleng umabot sa $110,000 o baka lampas pa. Pangalawa, kung nagbabalak ka po na bumili, ito ay paalala na kailangan mong maging maingat. Oo, bullish ang market ngayon, pero huwag tayong pumasok ng hindi pinag-iisipan. Ang presyo po ay mataas na, kaya dapat ay may strategy pa rin po tayo tulad ni Ginoong Sailor. Pwede ka mong mag-average ng buy price gamit ang DCA or dollar cost averaging. Hindi mo kailangang bumili ng buong Bitcoin. Kahit maliit na halaga ay pwede, basta consistent at saka may plano ka. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, itong ginagawa ni Ginoong Michael Saylor dito ay isang napakalaking confidence boost para sa buong crypto market. Ang isang institutional investor na tulad po niya ay hindi basta-basta bumibili kung walang malalim na analysis. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na dahil bumili siya ay kailangan mong bumili agad. Si Ginoong Saylor ay may bilyong-bilyong dolyar na pwedeng ipuhunan. Tayo, dapat mag-invest tayo ayon sa kaya lang natin. Laging i-manage ang risk at huwag pong mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. Ang isa pang magandang gawin ngayon ay syempre ang mag-aral pa. Alamin natin kung paano po gumagalaw ang market at huwag pong umasa lang sa hype or balita. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.